pa rin yung Hellcat. Interesting. I want to see, to be fair, I'm going in blind dito. My instinct tells me na lamang ang glue sa Hellcat. Pero baka kasi may kakaiba ngayon. Ano ba? Maybe kuha ka agad ng damage item pag ikaw yung Hellcat. Ano bang magandang first damage item dyan? Usually, Paling. ano lang yun eh. Blade of Yung Hephaestus dagger. lang eh. Hindi, I mean yung like yung ang unang item, ganun. Up yung, dagan ka kagad. Oo. Di ko Or, yeah, well, this is a good way to do it. Katan mo na lang. Oo nga naman. Actually. Sa bagay, level 2 na siya. Well, So, pwede siya mag-rotate sa mid. Yup. Wag mong harapin. Pwede mo namang ikat. Tama. Kung talo ka sa lane, wag mo lanean. Tama. I really like this decision mula sa Indonesia. Kahit si Binuya, hindi niya na naisip. Na parang, uy, pwede ba na mag-cut tong Hellcat? Usually done kapag baka na-boots din siya na parang, hindi niya, alam mo yung hindi binibenta yung boots pag lalakad pa. Might have been the lang ako decision. sure kung anong inuna niyang kung ano yung inuna niyang skill do. Kung second skill o first skill. Kasi kung pili ko kung first skill, aabuti siya na Sanford eh. Nag-ano siya eh. Nawala yung buhay nung nag-ano siya. For sure. Second Deadly skill. poison stingers. Ang curious ako is yung kanya, kaya siya nag-ano dito nag-concussive blast. Ang kanyang pinili. Interesting. And this is the out-of-the-box experience that we're looking for. And I'll be completely honest. Maganda ang naging resulta nito para sa Indonesia. Yeah, kaso yun nga lang, mag-force flicker. Kay Skill, Oh my God. Pinirmahan yung solo fan signing, men. Napakamot sa ulo ang miyembro ng Indonesia because of that. And that is the Carl TZ Lancelot. Legendary. Yung game 1 ay tila ba chirping lamang para sa Lancelot ni Nepomuceno. And this time around, hindi ganun karami yung counter sa kanya. Pero look at sa team fight, pero airstrike mula dito kay Pabico. Pero hindi tumalon si Aranda ni hindi man lang nag-ulti yung Hellcat. And dalawa yung nawala sa Indonesia. One jungler as well. Very big win for Team Philippines. Minsan talaga hindi okay na sobrang todo tipid ka. Kailangan mo rin gumasa para sa sarili mo na winning is in trouble. Sa likod si Leonardo. In comes Aranda, popping the ultimate. Pero tatakasan lang, tatakbuhan lang siya dito. Siya naman na tinakbuhan ng mga members ng Team Philippines. And Team Philippines have outwitted Indonesia once again in this game. Yep. Hindi ginamit lahat. Reload manipulation, blazing duet, and pati na rin yung Dark Knight Falls. Pero sa Flicker, Purify lang sapat na. And try ni Aranda i-burst yung glue kasi yun nga lang yung second skill na binabakitan kanina. Ang problema pa rito, hindi niya pwedeng lapitan ulit yan for at least a good amount of time. Kasi i-reset ang glue yung sarili niya, makakapag-regen siya ng konting HP. But overall, yung movements dito ng roamer ng Indonesia na pipigilan yung mga aggressive pushes ng Team Philippines. Yeah. And what is really entails para sa Team Philippines ay mas magandang lane para sa Farsa ulit. Ganun, maging komportable ulit siya. Lancelot na hindi na problema sa laban na to. Mo lang ng konti dahil malapit-lapit na. Ayan, nandito na tayo sa game. Nag-decide yung aking ginagamit na, alam mo na mag-update in the middle. Okay. Yan talaga. Napakalupit. Yan talaga ang teknolohiya. Okay, so ang nakikita natin ngayon important na magiging advantage ni Nepomuceno dahil dun sa kanyang pagkakaroon ng magandang early game kumpara sa isang Fredrin is hindi talaga makakahabol sa farming itong si Sin. Kailangan lang mo ng kill kaso di ata ito yung way to go if you are the Fredrin. You have to secure your jungle muna. Tingin ko mananakawan siya na. Ayun na nga, nananakawan sa ulti ng crab. Laking bagay at makakaikot, makapag-farm ng sobra. Itong si Nepomuceno level 8 na ngayon. Medyo mababa yung map efficiency rito ng Indonesia. But this turtle is gonna make a difference here. Flicker mula kay Binuya to make a play onto the Fredrin. Naka-attach yung glue on to Chin. Yung manipulation with the Dark Knight Force. Wala makita yung Team Liquid yung Team Philippines. Pero makukuha ng Indonesia yung pagong. Tutumba naman si Aranda however. And AOG makakancel ng Fredrin. It is a big win for Team Indonesia. Dagdag mo pa dyan yung Blazing Duet mula dito kay Leonardo. Pero may punish yung nakuha na patay yung Hilda. And buhay pa rin! Si Binuya hindi pa rin sapat yung apat. Wolf. Oh my God.
just like that nabuhay dun si Vinuya. And siguro maganda dito, nakuha ng turtle ng Indonesia. Kaya lang, the reason why they got that is because of the Dark Knight Falls na strike pa rin naman. Habang nangyayari yun, after nung magkaroon tayo ng isang clash na naipanalo na naman ng Team Philippines, nagnakaw agad ng mga jungle creeps etong si Nepomuceno bago siya bumalik dun sa sarili niyang side ng jungle. But top lane, Soriano! Great footsies! Deserve ang pag-TP na yan. Okay, approve sa amin yan, Soriano. After na ginawa mo, approve sa amin yan. Baka kailangan magpa-check up ni Aranda. Yung kanyang paa ay okay lang ba? Kamusta ang tuhod ni Aranda dahil na ankle break? Si Soriano, yung deadly poison stinger. Ngayon, protektado na siya ni Del Cruz. Meron siyang revitalize in 2 seconds. So kahit paano, yung gank na gagawin dito ng Indonesia, it is gonna be much harder. Nakasilip naman si Weedy, however, pero yung mid lane, kontrolado ng dalawang teams, Dark Knight Falls. Pero again, protektado ni De La Cruz dito si Soriano. Leonardo, subukan niya nakawin yung crop. Nakuha pa rin ata ni Soriano. 2,000 na lamang ng Team Philippines at hindi pa natin account dyan yung mga XP na advantage nila. Level 10 ngayon si Nepomuceno habang si Sid, ang ating Fredrin, is just level 8. Trying his best na mapag-catch up but we know na masyado na malayo yung lead na meron si Nepomuceno. Nakapag-push pa ka dito sa may bottom lane. I can easily say na meron siyang at least 1k na lamang over the Fredrin when it comes to the gold. At this point nga, baka wala nang pake sa turtle si Nepomuceno eh. Kasi sobrang laki na nung kanyang kalamangan. Pwede na siya mag-farm, magdamag at mag-scale. Laban din sa composition ng Indonesia. Uy, pero nahuling mga problema pa rin naman. Yung Philippines dito may Claude, pero libreng pagong na naman para sa Team Philippines. Nakuha ni Farsa yung purple. Hindi rin siguro. O yun! Roy ko. Ay, hindi ko Nagalit sapat! ang Indonesia at hindi sapat nga naman. Aranda will be able to push dun sa may bottom lane but nandun na. Etong si Pabico, bukod sa nakuha siya ng sarili niyang farm, nakanakaw pa siya ng purple buff. Iba talaga, men. Ibon man may layang lumipad. Hindi siya naabot nung Blazing Duet ni Leonardo. And ngayon, take over ang ginagawa ng Team Philippines dito sa jungle area ng Indonesia. And same problem nung game number 2, honestly. Like, saan magpa-farm yung Claude? Saan magpa-farm si Leonardo? Lalo ngayon, bantay sarado yung mga creeps. Bantay sarado yung mga lanes mula sa Team Philippines. Yeah. And this time, Pabico is 3-0-1. Vinuya 0-0-1. The Sansan brothers komportable na naman dito sa ating laban na to. Kasi hindi wanna go for De La Cruz pero got that catch with the AOG and Revitalize. Unlikely na mapapatumba sa moment na yun. Yep. Isa pa nilang problema actually itong si Soriano na 0 deaths pa rin. At na-outplay din sila. And yung Claude nila, dalawa pa lang yung items. Kakabili lang ng DHS. Here comes Vinuya, looking to jump onto the Fredrin ni Nepomuceno, stealing some buffs. Pero they will go onto the Fredrin. Ito na yung mga deaths na nata. Sila nakakuha ng purple buff. Hindi na ata gumatar yun. Pabico with Feather Strike. Leonardo, Blazing Duet sa may badang likuran. Si Vinuya lang itinatamaan kaso hinihil siya ng Revitalize. 2 ultimates burned on the side of Indonesia. And samantalang sa side ng Philippines, sa Feather Strike at pati na rin Revitalize. Lord is spawning in 15 seconds. Nepomuceno. Ako, pinipirmahan na naman yung jersey. Oh my God. Iyahiskill, pero si Weedy una ng tutumba. Nakakuha naman ng Torre, however, si Aranda sa may top lane. So kahit paano may cross-map play for Team Indonesia. A classic Hellcurt gameplay. Noong tinatawag na off-lane pa yung mga taga-gilid Hellcurt na may either execute o kaya yung bounty hunter. Ginagamit pa from before. Taga-split push lang din. And this is what Aranda is showing us right now. It has been ages bago pa nagagamit yung ganong klase playstyle ng Hellcurt. At ganun talaga yung MO niya, mag-split push para magbigay ng advantage sa kampe. Kaya lang, hindi pa ganun ka enough. Naramdaman ko yung edad ko nung sinabi mo may bounty hunter. If you know, you know. Napakatagal na. Napakatagal na. Umabot ba ng ano yun? Umabot ba ng unang SEA Games yun? Hindi ata. Ay, oo. Hindi ata. 2019. Wala na ata bounty hunter. Wala na ata bounty. OP kasi yun Killing spree na nun eh. Oo, wala na. Wala na. Sure. Yeah. So,
It's the Elkert natin na try gumawa ng play para sa kanyang team. Buti na lang nakuha ni Sin itong purple buff. And to be fair, Indonesia's defense is pretty good. So they will be able to defend the first Lord push ng Philippines. Yeah, but for how long? Again, same question sa game number 2. Gaano kayang patagalin ng Indonesia itong laro to? Especially with two guys that are scaling on their lineup. Yung Hellcat at panaran yung Claude. Dalawang split specialist pa for the side of Team Indonesia. Pero when it comes to team fights, lugi talaga sila sa Team Philippines. Here comes the conceal. Mula kay De La Cruz, pero strike. Mula kay Pabico, and tutumba na sa chin. The Fredrin is caught in the crossfire here in Team Philippines. Another kill para kay Soriano with the Death Sonata taking down Leonardo na pinurify yung mga bala. At this point, hindi na talaga magkakaroon ng 5v5 na teamfight na ikakakuha ng Indonesia na advantage. More specifically kasi hindi talaga yata sila mabubuo as 5 dahil itong si Aranda, kanyang trippings ngayon ay mag-split push. De La Cruz, hindi na tama pero yung Eve ultimate for the counter, not gonna be enough. RWM is not gonna get any kill. Boy pa si Vinuyas. Hindi naman ngayon Team Philippines ang magbubugaw sa Indonesia. And that's a free kill kay Weedy ng Team Philippines. Little to no punish mula sa Team Indonesia. Revitalize lang yung na-burn. And Team Philippines, again, is taking over the map. 7,000 yung kalamangan ngayon ng Team Philippines. And ang problema nila, hindi makaharap ng espasyo para makapag-farm si Leonardo. And Chin, just poking it out against De La Cruz. Hindi pa niya makuha yung kanyang purple buff. Flying Clouds, however, gagamitin ni Weedy. Pero di sila makaharap ng pwesto. Nakaharang na naman si Binuya, men. Parang kailangan ata dito 6 na membro mula sa Indonesia. Isama na nila yung 6-man, isama na nila yung coach. Kailangan na rin ata maglaro para mapatay yung glue. Can be difficult scenario. We doubted the Hellcurt because of many reasons. At nakikita naman natin kung gaano kahirap yung scenario. But you understand bakit nila gagawin yun. Pero gusto ko yung binring up mo na MSC Glue, the checkmate play mula sa Team Philippines aka Team Liquid na mga time na yun. Almost the same effect. Sa ngayon, walang sagot ang Indonesia. 0-0 and 4. Blade Armor completely negates yung Hellcurt, pati na rin itong Claude. Oh, Chin! Hindi niya makita yung Lord pero kita niya na ngayon yung buong miyembro ng Team Philippines. May split push however sa may bottom lane. Hellcurt, Aranda, taking the time to just push towers para sa Team Indonesia. At least makakahinga sila ng konti dito sa mapa. Pero yung Lord ay naglalakad na sa itaas. Binuya again with the zone in the middle lane. Gayscale, hindi siya pwedeng lumapit basta-basta. Nakita niya na kanina na isang bagsak lang ng Parsa, pwede na kagad tumalon yung Team Philippines. Isang lane lang ang focus ngayon ng Pilipinas. Binuya jumping in onto Widdy. Susubukan niya makahanap ng angulo dito kay Gayscale. Flicker mula sa Hilda and tutumba na si Binuya. Pero airstrike mula dito kay Pabico just to zone to take the towers here. Pero sila po maseno ha, nakikipag 1v1 sa Hellcurt. Hindi kinaya ni Aranda, 2 hits lang yung ipis. Tinampas lang na yung Pumaseno and Phantom Execution papasok sa Fredrin. Katamaan sila ng Appraisal Strat pero grabe yung sustain mula kay De La Cruz. With the revitalized RWM just to prevent some of the minion waves to come in pero pumasok pa rin yun. And nandito na yung mga suntok, yung mga spak mula kay De La Cruz. Blazing Duet kay Leonardo. Enough ba para makapatay dito? Soriano with the bullets. Hindi kaya ng Claude. Yung Granger, hindi kaya sumabay sa mga bala ni Soriano. Less than 1 second from the bottom lane na punta sa may top lane. Itong si Nepomuceno, tinahi yung mga minions, ginawang connect the dots na minigame para dito sa kanyang Lancelot. Didn't get a kill pero took enough of the attention ng Indonesia para makapag-push sa bottom lane sila Soriano. At super commendable din mula kay De La Cruz. Bypass niya yung real world manipulation. Umalis siya dun sa may box. Up to the very end, doon sa mismong likod ni Yehezkiel, doon siya nag-taunt at napigilan yung pagdepensa ng Indonesia. Small things like that matters. And giving Indonesia. Blazing Duet with a Winter Crown. Kaso wala siya tinamaan. Dark Knight Boss however. Soriano forced to flicker out. Pero naiwan si Weedy sa unahan ni Pumaseno. Dashing out to safety and Team Philippines. Walang mamamatay sa kanila. Even though Indonesia nagsimula ng teamfight na yun, hindi pa rin sapat yung kanilang damage and ngayon hinahunting ni Binuya. Yung EP's pest control. Yung trabaho ngayon ng glue. Sino pa Buseno? They want to go for the mid lane. Naku po, Leonardo going down. Ganun lang kabilis. Yeskel might be next. Tumakas sa Team Philippines. Libreng kill doon sa Claude, man.
Pero yung strike, tower lock ang harap ng Team Philippines ngayon. 2-0 na nga ba magiging score? May mga minions pa na kailangan i-clear ang Team Indonesia and pinirmahan na ni Pomuceno